Ito mga kaibigan, kakaiba. Umasa pala si Sara Duterte, Vice President, na magpaliwanag sa kanya or ipaliwanag sa kanya kung bakit siya hindi kasali sa mga meeting dati nung nakaraang taon sa National Security Council. Yan ang kanyang tinatanong eh. Legal na basihan, minutes daw ng meeting, marami siyang tanong at hinihiling at demand. Pakinggan nyo ito bago tayo magpaliwanag tungkol dyan. Kakaiba talaga. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National... In writing, 24 hours. Bakit hindi daw mga member? Bakit hindi na daw member ang sa National Security Council ang pangalawang Pangulo? Grabe ha? Within 24 hours. Grabe yung demand ha? Mukhang marami si Sarang nakalimutan. Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Whichever is applicable. Sa nilagdaang iyo ngayon ni Pangulong Bongbong Ayan o. Matatawa ka na lang talaga. Oh my goodness. Ha? Hindi siya inimbitahan sa mga meeting, pero ngayon, nag-demand siya ng 24 hours. Dapat daw ay magsumiti sa kanya kung anong dahilan, legal basis, kung bakit siya ay hindi sinali. Kaya ako natatawa, hindi pala ramdam ni Sara Duterte kahit nung nakaraang taon. Hindi pala niya alam yung ang epekto ng kanyang mga pinaggagawa at ginagawa ng kanyang pamilya kay Pangulong Marcos. Anong feeling ninyo? Kayo ang makapangyarihan? Nagtatanong lang. Anong feeling nyo? Kailangan kayo ng gobyerno? Anong feeling nyo? Importante kayo sa gobyerno? Ganun ba? Bakit na hindi ka imbitahan, hindi ka nakakatanggap ng invitation, pinagpapaliwanag mo pa ng legal basis kung bakit hindi ka inimbitahan at hindi ka kasali sa meeting? Eh sino ka? Ay member ka lang naman. Hindi ka naman chairman. Diba? Member ka lang kasi ikaw ay Vice President. Pero sa kabila ng iyong mga sinabi na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at mga pagmamura, sinabi mo, PI kayong lahat. So, dinamay nyo pati mga sibilyan. Dinamay nyo pati Marcos loyalists. Dinamay mo pati rumirespeto at nagmamahal sa gobyernong ito at administrasyong ito. Kasi nilahat mo. PI kayong lahat. Sabi mo, di ba? Tapos ngayon, nang hindi ka isali sa meeting, ganyan ang demand mo, ay sino ka para bigyan ng explanation? Pangalawa, hindi mo naramdaman na kaya ka hindi inimbitahan kasi hindi ka na nga nire-recognize ng gobyernong ito na ikaw ay member ng pamahalaan dahil ikaw ay hindi na member ng gabinete. Ikaw ay Vice President na lang. At ang Vice President, pag hindi binigyan ng trabaho ng Pangulo, wala talagang trabaho yan. Wala talagang gagawin yan. Kaya ako natatawang hindi ko maintindihan eh. Para bang yung kailang mga sinabit ginagawa sa halos 2 taon ng paninira sa gobyerno ito, parang alalang sa kanila. Ang feeling nila, VIP pa rin. Ang feeling nila, papahalagahan pa rin sila ng gobyerno. Eh matapos yung personal ng ating Pangulo, gusto nyo, kaibigan pa kayo? Gusto niya, respeto po kayo? Ang tanong, nirespeto ba nyo ang gobyernong ito? Nirespeto ba ninyo ang ating Pangulo? Di ba hindi? Yung sabihin yung bangag, sabihin yung mahina, kung ano-anong negatibo, sabihin yung corruption, puro verbal, puro salita, wala namang pagpapatunay. Ayan yun. Tapos ngayon gusto mo ay irespeto ka. Kasi irespeto ang hinihingi mo eh. Ipaliwanag ng 24 hours, bakit hindi ka inimbitahan, bakit hindi ka nakakatanggap ng invitation, bakit ka hindi sinali. Eh doon pa lang sa hindi pagsali at imbitahan sa meeting ng National Security Council, nagre-reklamo ka na, ay di lalo na ngayon. Tinanggal ka na as member under Executive Order Number 81. Iyan ang napala mo ngayon. Akala mo kasi susuko sa iyo ang gobyerno, o ba'y hindi? Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Si Pangulong Marcos at mga opisyalis ng pamahalaan ngayong matitino ay dapat sumunod sa kung ano ang gusto ng gobyerno na naaayon sa batas. Gusto ng pamahalaan ng taong bayan na naayon sa batas. Hindi pwedeng kayo. Nasanay kasi kayo eh. Mukhang ito si Inday Saray nasanay sa Davao na kung anong gustong gawin, walang makakapigil. Baka nasanay itong pamilyang ito na maging Pangulo si
Duterte, wala rin makakapigil kahit anong sabihin, kahit pagmumura, kahit na hindi maganda sinasabi, okay lang. Aba, hindi na po pwede yan. Wala na kayo sa kapangyarihan. Vice President ka, pero wala kang control at wala kang hawak sa gobyerno, kung hindi mga staff mo lang. Ang Pangulo ng Republika, President Bongbong Marcos, siya ang merong control and supervision at kapangyarihan under the law, under 1987 Constitution at iba pa mga batas. Talagang kakaiba. Anong tingin nyo? Ha? Yan ang mahirap kasi. Alam nyo, may kasabihan tayong lumingon tayo sa ating pinanggalingan para makarating tayo sa ating paroroonan. Yan ang lingwahe ng mga Tagalog. Huwag laging magmataas. Hindi yung naging vice president lang kayo, nagkaroon ka ng kapangyarihan, parang kayo na masusunod. Na kahit na hindi na kayo ang nasa poder, kayo pa rin ang gustong masunod. Isipin mo, magdidiman ka sa National Security Council na magpaliwanag sa iyo kung bakit hindi ka inimbitahan. Eh, sino ka? Member ka lang, hindi ba? Eh ngayon, baka magdemand ka naman, bakit ka tinanggal? O, edi magdemand ka. Tingnan natin kung sasagutin ka ng gobyerno. Katulad, kung doon nga sa invitation, nagdemand ka, hindi ka sinagot. Eh, ngayon pa kaya, tinanggal ka na. Wala na. Ang mahirap kay Sara Duterte, hindi niya alam na masama yung kanyang ginagawa. Hindi niya alam na ang Pangulo ay merong sapat na kakayanan bilang Pangulo ng bansa kung ano dapat niyang gawin na naaayon sa nakakarami, hindi sa politisan. Hindi kayang takutin ng mga Duterte ang gobyernong ito. Kasi ang gobyernong ito ay suportado ng mamamayang Pilipino at naaayon sa batas ang galawan. Pero yung mag-demand kayo kung ano-ano, ala na yan. Hindi na kinagat ng tao. At katawa-tawa na lang pag inyong ipinagpatuloy. Grabe, ano? Mapapailin ka na lang sa kanilang paniniwalang susunod sa kanila at sila ang dapat sundin. Wow! Hindi po ganon. No one is above the law. Kung kayo'y nakipag-ugnayan from day one until now at sa susunod na panahon sa ating administrasyon, nakibagay kayo, sumunod kayo, nirespeto nyo, kapanipaniwala kayo at kagalang-galang. Pero yung puro pagsuway, puro paninira ng personal, pagpapabagsak, palitan, agawin ng kapangyarihan, ng galaw ng inyong mga taga-suporta, paano kayo rirespetuhin? Kaya nga sunod-sunod na kinasuhan ka na ng kasong kriminal, ngayon kakasuhan ka pa ng DOJ dahil sa iyong pagmumura at pagbabanta, tapos magiging 4 na yung impeachment. Delikadesa na lang kung meron. Resign kung meron. Delikadesa. Dahil wala, ayan, ganyan kayo. Hindi ho ito personalan, issue lang ito. Sino ang may pagkakamali? Sino ang may pagkukulang? Ang gobyerno? Ang mamamayang Pilipino? O kayo? Isip-isip pag may time. Aral-aral pag may time. Huwag padala sa temporaring kapangyarihan. Please like, share, and subscribe na rin sa Mike Abby Opinions.